Totoo ang sinabi ko. Siya yung anak. Naaalala niyo ba ang dating Filipino actor at film director na lubos na sumikat dahil sa kanyang mga makapigil-hiningang stunts noon 1970s hanggang 1980s? Siya ay si Dante Varona. Si Dante ay inihanay sa mga tanyag na action stars ng kanyang panahon, tulad nila Fernando Poe Jr., Joseph Estrada, June Aristorenas, Ramon Revilla, Bernard Bonin, Jess Lapid Jr., Tony Ferrer, Ramon Zamora, Lito Lapid, Rudy Fernandez, Ace Berhel, at iba pa. Isa sa kanyang pinakasikat na ginawang stunt, ay nang si Dante ay tumalon sa San Juanico Bridge nang walang harness sa pelikulang Hari ng Stunt noon 1981. Alamin natin ang kanyang naging buhay at kung nasaan na siya ngayon, sa video na ito. Bago tayo magpatuloy, kung ikaw ay bago sa channel na ito, at gusto mo ang mga kwento ng buhay ng mga Pilipinong sikat, ay huwag kalimutan mag-subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated ka sa mga susunod pang videos. Salamat! Tatalon! Dante! 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 Magdasal na lang tayo, Eddie. Si Dante Varona, ay ipinanganak noong September 6, 1953 sa Maynila. Ang kanyang pamilya ay nagmula sa simpleng pamumuhay, na nagtulak sa kanyang mga magulang upang si Dante ay ipadala sa Boys Town sa Marikina, upang doon mag-aral. Dahil sa mahigpit na patakaran sa Boys Town, siya ay lumaki na hindi nag-iinom o naninigarilyo. Siya rin ay sumali sa gymnastics ng panahong ito, at doon ay nag-develop ng kakayahan pisikal, na angkop para sa mga stuntman. Kalaunan ay sumali si Dante sa SOS Daredevils, na isang asosasyon ng mga stuntmen, upang doon ay patuloy na magsanay. Si Dante nung una, ay naging double ng mga sikat na action star tulad nila June Aristorenas, at Jess Lapid. Nang makilala niya ang sikat na direktor na si Artemio Marquez, ito ay binigyan siya ng break sa pelikula. Si Artemio Marquez, ay ama ng komedyanteng si Joey Marquez, at beauty queen na si Melanie Marquez. Ang kanyang unang naging pagganap ay sa pelikulang Magnificent Bandidas noon 1968. Nakuha ni Dante ang atensyon ng mga producer, at siya ay nabigyan ng iba pang mga proyekto ng sumunod na taon. Siya ay nakilala sa kanyang mga makapigil-hiningang stunts, at dito ay naging tanyag sa mga pelikula. Ilan sa kanyang mga pagganap ay sa Master Stuntman, The Black Roses, Hiwaga ng Lagim at Usapang Lalaki noon 1970. Malupit na Tadhana, Sa Kamay ng Tatlong Takas, at Digmaan ng Mga Pasiklab noon 1971. Walang Impyerno sa Matatapang noon 1972.
Leon Dimasupil, Dimas Guerrero, at alias Blackie noon 1973. Ang Kaniwatari, at No Tears for the Brave noon 1974. Nagbabagang Silangan, Silakbo, at Diwang Kayumanggi noon 1975. Pagbabalik ng Apat na Alas noon 1976. Pandora noon 1977. At marami pang iba. Noon 1981, si Dante ay lumabas sa pelikulang Hari ng Stunt, kung saan siya ay tumalon ng walang harness sa San Juanico Bridge sa Samar, Leyte. Ang stunt na ito, ang nagbigay ng mas magandang katayuan kay Dante, bilang hari ng stunt sa industriya ng pelikula. Dahil dito, ang kanyang career sa showbiz ay biglang bumulusok pataas at ang kanyang pelikula, ay binansagan bilang the most death-defying action thriller of the year. Siya ay naging instant sensation, at nakatanggap ng mas marami pang alok na pelikula. Ang kanyang career ay patuloy na namayagpag hanggang bago matapos ang dekada 80. Nang unti-unting magbago ang trend sa industriya ng pelikula, at nabawasan ang paggawa ng mga action movies, ang career ni Dante ay unti-unti rin tumamlay. Sinubukan niyang mag-direct at mag-produce ng mga pelikula, at nagtatag ng kanyang sariling production company, na Bathala Films. Subalit siya ay nadismaya sa sistema, sapagkat ang mga maliliit na producer ay madalas na hindi pinapansin, kahit ang mga ito ay naunang magpabok ng pelikula. Madalas sila ay nauunahan, at natatabunan ng mga pelikulang ginawa ng mga malalaking film companies na ikinasama ng loob ni Dante. Kalaunan ay naisip ng aktor na huminto at magretiro sa showbiz. Noon una ay nahirapan magdesisyon si Dante, sapagkat hindi niya pinangarap na manirahan sa ibang bansa. Subalit dahil sa nagbagong sistema sa industriya, siya at ang kanyang pamilya ay lumipat sa Estados Unidos upang doon manirahan. Dahil sa pagiging dating artista, ay marami pa rin nakakakilala kay Dante kahit sa Amerika. Isang Pilipino doon ang kanyang naging kaibigan, na mayroon janitorial company, at binigyan si Dante ng account, ang Chamber of Commerce sa Los Angeles, California. Dito ay nagsimula ang dating aktor ng kanyang sariling janitorial service na kanyang naging hanap buhay sa Amerika. Ito ay matagal na naging source of income ng dating aktor, hanggang pasukin niya ang pagiging security personnel. Ayon sa kwento ni Dante, siya ay hindi humawak ng baril kahit pa siya ay nasa security, sapagkat ang trabaho ng security personnel doon ay mag-observe at mag-report lamang. Kaya naman hindi niya naranasan makipaglaban, kahit security ang kanyang trabaho. Ang isa sa anak ni Dante na si Tanya Barona, ay sumubok din na pumasok sa showbiz bilang isang mga awit. Subalit ito ay hindi lubos na naging matagumpay, nang hindi manalo sa contest na sinalihan. Kalaunan ay nagkaroon ng sariling pamilya ang dalawang anak ni Dante, at siya ay nagkaapo. Sa kwento ni Dante, siya ay madalas na nag-aalaga ng mga apo sa kanyang bakanteng oras, upang tulungan ang kanyang mga anak. Sa kasalukuyan, siya ay maituturing na retirado na sa edad na 68. Pero paminsan-minsan pa rin siyang tumatanggap ng mga security job pag may pagkakataon. Kamakailan lang habang si Dante ay bumibili ng merienda, ay nakita siya ng dalawang dating aktres na nagbablog sa Amerika, na sila LJ Moreno at Rufa May Quinto. Tinanong siya ng mga ito, kung maari siyang makipagkwentuhan at ma-interview, at agad naman pumayag ang dating aktor. Ayon kay Dante, siya ay kontento at masaya sa kanyang buhay ngayon, at wala na siyang balak bumalik sa show business. Kinuwento din niya ang ilan scene sa kanyang mga pelikula noon, tulad ng makasama niya ang dating Miss Universe na si Gloria Diaz sa pelikula. Sinabi rin niya na wala siyang masyadong naging kontak sa mga dating nakatrabaho, sapagkat madalas ay hindi siya nakakasama sa mga ito noon. Ito ay dahil hindi siya umiinom ng alak, na kalimitan ginagawa sa mga bonding session ng magkakaibigan. Siya rin ay walang nakarelasyon sa kanyang mga naging leading lady, dahil kontento na siya sa kanyang asawa at pamilya nung araw. Ang buhay ni Dante ay literal na rags to riches nang dahil sa showbiz.
Subalit ang isa sa kanyang masasabi sa tagumpay na nakamit noon, ay ito ay kanyang nakuha, dahil sa sikap at tiyaga sa kanyang trabaho. Marami ang napahanga ng dating aktor, sa dedikasyon na kanyang binigay, na naging inspirasyon para sa mga makabagong henerasyon ng mga artista. Ang kanyang mga pinaghirapan ay kanyang pinahalagahan, at siya ay mas lubos na nagsikap, matapos ang kanyang pagreretiro sa industriya. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang kwento ng buhay ni Dante Barona, at may komento o gusto kayo idagdag, ikomento lang po sa ibaba ng video. Huwag din po kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Napalama ka.